Sa sini? Tati sugo. Kasugod pa ka? Oo. Kaya yung lason? Oo. Basta. Lord, maraming salamat sa sinunod hapon. Ikaw mag-bless sa amin. Ikaw ang Diyos sa lahat. Patawaran kami sa aming mga sayo. Sa aming mga sila. Sa mga kalautan. Sa mga kaluyahon. Talagang hindi matarong sa mga tubang. Kabayang Holy Ghost mag-guide sa amin. Para yung mga dugo, naghugas sa amin. Salamat. Kaya mga wala diri, kasi naman ganap sa inyo. Sa wala kayo kamabot. Saan ka may bugal? Salamat. Ang mga pamilya mo man. Singalan ni Jesus na ako. Magabulto. Sa sining ng mga versikulo, may mga tinago. May mga lihim. Kaya, maraming mystery ang napaloob sa versikulo na yun. At ang mga mystery yun ay hindi kaya may paliwanag ng tuwid ng mga nag-aaral sa Bible School at tagapagturo ng Bible School o nag-aaral sa Biblia. Ang pag sinabi mo nag-aaral sa Biblia, sila yung mga theologian, theologo. Pinag-aaralan nila ang Biblia. Ang mga bagay ng mga madali na hindi naman lihim, kaya nila yun maunawaan. Pero kapag lihim na, hindi nila kaya na maunawaan ang mga bagay ninyo dahil ang lihim, Diyos ang naglihim, Diyos ang lumihim yan, kaya siya rin ang magpapaliwanag niya. At gagamitin ng Diyos ang propeta. Hindi pastor, hindi theologian, teologo, Manicaris Bible School, professors Bible School ang kanyang gagamitin, kundi propeta. At ang Diyos ay hindi nagbabago ng kanyang paraan. Kapag sinabi sa propeta niya, ipahayag sa propeta niya, at hindi niya babaguhin ang kanyang mga sinabi. Kaya sa kanya binabago. Dahil lang ang lupa, lilipas ang kanyang salita, hindi lilipas. Dahil ang sa pasimula pa lamang ay ang kaisipan ay binanggit at yun ay ang salita. Ang salita ay sumasa sa Diyos at ang salita ay Diyos. Kung saan ang salita ng Diyos, kahit gaano kabait ang tao, kahit gaano siya katapat sa paglilingkod, sincero man siya, may mga kaloob siya ng Espiritu Santo, hindi ibig sabihin na ang Diyos ay sasama na sa kanya. Ang Diyos ay hindi sumasama sa kahit kanina man. Ang Diyos ay hindi sumasama sa kanyang church. Kahit totoong church pa, hindi sumasama siya doon. Ang Diyos ay sumasama sa kanyang salita. Kapag ang salita ay sa church, nandiyan ang Diyos. Kapag ang salita ay nasa tao, nandiyan ang Diyos. So, ang sinasamahan ng Diyos ay ang kanyang salita, at ang anumang uri ng salita na may halo, hindi na sasamahan niya. Dahil hindi na yun salita ng Diyos. Maraming nangyayari sa buong mundo, at ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Marami ang mga marurunong mga tagapagturo ng simbahan ng Bible School ang nagtuturo ng mga malalalim na bagay na mali naman. Dahil yun ay kinuha lamang nila yun sa kanilang sarili na pagkakaunawa. Yun ang kanilang ipinalagay na yung kanilang sinabi, yun ang salita ng Diyos. Pero hindi tama yun. Dahil ang Diyos, kapag di mapag-uusapan, propeta sabihin ang gagamitin niya. At kung ano sinabi ng Diyos, yun sinabi niya sa propeta. At kung ano sinabi ng propeta, yun din ang dapat sabihin sa totoo na iglesia. Sa tunay na iglesia. Mayroon ako dito isang ipabasa. Kasi sabi, una ang Diyos, alam niya lahat. Puno siya ng karunungan. Puno siya ng kalaman. Alam niya ang pasimula at ang dulo.
Alam niya ang lahat. Eternity to eternity, alam niya ang lahat. Kahit wala pang lahat, alam niya na ang maging lahat. Dahil puno siya ng karunungan, puno siya ng kalaman, at kaya ang Diyos na puno ng karunungan ay puno rin ng kaalaman, at dahil sa puno ng kaalaman, alam niya kung sino-sino ang sasampalataya. Alam niya kung sino ang hindi tunay na manampalataya. Sa pamagitan noon ay kanyang itinalaga. Ang kanyang nalaman kung sino tao yun, itinalaga niya ito sa salita. Itinalaga niya para kay Kristo. Itinalaga ito sa buhay na walang hanggan. Dahil siya ay binhi ng Diyos. Sabi nga, ang kanyang nakilala sa pamamagitan ng kaalaman. Nakilala ng Diyos ang lahat ng tao sa pamamagitan ng kaalaman. Ang kanyang nalaman ay kanyang itinalaga. Bintanduan niya. Kaya para na maging kalarawan ni Kristo, ibig sabihin, maging kabahagi sa sukat ng isang taong sakdal. The stature of the perfect man. Upang si Kristo maging panganay at tayo ay mga kapatid. Dahil noon, ang kanyang tinanduan, ang kanyang itinalaga, ay kanyang tatawagin. Siya ang kanyang tatawagin, ang kanyang tinanduan. Amen. Ang kanyang tinawag ay kanyang ginawang matuwid. Right. Hindi dahil matuwid ang tao. Walang taong matuwid at isa. Right. Ginawa lang niya ang matuwid. Kaya ang katuwiran natin, hindi natin pwedeng maipagmalaki. Kung yan ipagmalaki natin, iyon nagbigay ng katuwiran sa atin. Siya yun si Kristo. Yes. Kaya ang lahat ng biyaya ay sa Kanya, ang pasalamat sa Kanya, kapurihan sa Kanya, dahil siya nagbigay sa atin ng katuwiran. Amen. Sa pamagitan yun ng panampalataya. Panampalataya sa ano? Sa mensahe. Kaya kung walang mensahe, hindi totoo ang panampalataya. Kapag walang panampalataya na totoo, walang katuwiran. Amen. At ang kanyang ginawang matuwid, siya yun, ang matuwid. Ibinahagi sa atin kanyang katuwiran. At tayong ginawa niyang matuwid ay kanyang nilinis. Kanyang ginawang matuwid. Kanyang nilinis ng dugo. At kanyang niluwalhati. Ang pagluwalhati sa atin sa anong paraan? Dahil tayo bumait, dahil tayo ay masigasig sa pagsamba. Ginawa ba tayong matuwid? O niluwalhati ba tayo dahil tayo ay magaling sa mga bagay ng Diyos? O dahil tayo ay may kaloob mula sa Diyos? Tingnan natin ang mensahe. Ang mensahe na magpapaliwanag sa atin ito. Ang Diyos mismo ang magpapaliwanag, pero ipinahayag niya sa kanyang lingkod na propeta, at kung ano naman ang narinig na sinabi ng Diyos kanyang lingkod na propeta, at ang yun naman ang sasaluin ng mga ministro na may kaloob, na manampalatayanin, na may Holy Ghost, at ito ang kanyang ipangangaral sa iglesia. Upang ang iglesia ay maituwid, mailinya sa pure na salita ng Diyos. Basahin natin number 1, brother. Through Easter Seal, 1961. Ang tunay na Pasko, Easter Seal, ang pagkabuhay ng ating Panginoon, Pasko yan. Seal. Now we are resurrected today. Ngayon, tayo'y binuhay sa araw na ito. Kailan tayo binuhay? Sa araw na ito. Bakit? Sinabi niyang tayo binuhay, resurrected. Ang pananalita na nangyari na, resurrected. Today, ngayon. Saan mo kaya dahilan? Namatay na ba tayo? Galing ba tayo sa kamatayan? At bakit tayo binuhay? Hindi pwedeng buhay ka, bubuhayin ka pa. Kailan mamatay muna bago buhayin? Saan mo parang yun? Anong hiwagang meron doon? Sige. Why can we have such a time over the things of God? Kita mo ha? Tayo binuhay na. Yes.
Naniwala kayo na tayo binuhay na? Sa anumang paraan, bahala ang Diyos, ano Yes, malaman right. yan? Basta maniwala ka na tayo binuhay na. Naniwala kayo na binuhay na tayo? Yes. Ngayon, why? Bakit? Hindi natin magawa ang mga bagay ng Diyos. Ibig sabihin, binuhay tayong muli para magawa natin ang mga bagay sa Diyos. Amen. Wag mo na tayong panahon while we have no time. Marami tayong time. Ang binuhay na spiritual man yun, hindi ang tama, hindi man physical. Dahil hindi tayo namatay sa laman. Sa spiritual, oo, namatay tayo sa laman. At kung namatay tayo sa spiritual, kaya na tayo binuhay muli sa spiritual din. At kung binuhay na tayo ngayon, kailangan magbigay tayo ng mga time. Yes. Bigyan natin time na gawin ang mga bagay ng Diyos. Amen. Ang pagsasamba ba bagay ng Diyos? Amen. May time kayo. Ang pagpuri ba ang mga bagay ng Diyos? Amen. Kaso ang pagpapuri na ito ay gusto ng demonyo na mamamatay ang pagpapuri. Upang ang iglesia ay maging mistulang patay. Ang iglesia na tahimik. Kaya nga, ang bunga, ang isa na bunga ng Espiritu, na siyang puno kahoy, may bunga, at ang bunga niyon ay kinain ng mga uod, tulad ng uod na kumakain sa bunga ng talong, sa bunga ng sanas, Oh. bunga ng bayabas. May mga uod na sumisigat doon. Amen. Ganoon ang mga bunga ng Espiritu Santo na sa Iglesia. Yes. Kinain ng Espiritu ng Antikristo. Yes. Ginamit niya ang mga tao, ginamit niya ang pagturo. Bakit ang hihinga niyo? Ilang binasa niyo ba? Glory. Ang gulo-gulo din, mahingay kayo, naprakpakan, sigawan kayo dyan. Sino ang may sabi? Yung ginagamit ng demonyo para tapatahimikin ng Iglesia. Right. Hallelujah. At wala na ngayon eh. Wala ang joy, yung kasiyahan Yes. sa paglilingkod, wala na. Paano kasi patay ang pagsamba eh? Correct. Pero kung ang pagsamba buhay, masiya ka. Right. Glory. Pero kung ang pagsamba patay, malungkot ka. Glory. The joy of the Lord ay ang ating kalakasan. Amen. Right. Kaya nga, pag wala na ang bunga niyan, pagpipigil, pag-ibig, mabuting kalooban sa Diyos, mga Panginoon, pasensya na yun, pag wala na, wala ka ng pagpipigil. Kunting nakita mo siyang brother, kunting makikita mo si sister na mali, yun agad ang maging dahilan mo pang hindi ka na mag-fellowship. Hallelujah. Right. Anong fellowship? Dahon! Kinakain na rin wala ng fellowship. Pag walang fellowship, walang dahon. Hindi na mamatay ang iglesia na siyang puno. Pero sabi ng Panginoon, ibabalik ang lahat yun eh. Yes. I will restore all things. Yes. Sabi ng Panginoon, ibabalik ko na. Kaya, naibalik niya yun sa totoong nubla. Amen. Sa totoong iglesia, naibalik na. Kaya kung ang end time, totoo na nobya, may kagalakan, may Yes. ingay, may pagpapuri, may pagsamba, lahat ang mga kaingay yun. Glory. I'm Lord. Sinabi, bread kami. Kung bread, na-restore na ba sa kanila? Yung kinain ng Antikristo? Kung na-restore na, nandoon ang lahat ng ito. Amen. Okay, diretso ka din. I'm Lord. Because we are resurrected, Dahil tayo'y binuhay na, resurrected binuhay na, those who He foreknew, He called. ang kanyang nakilala ay kanyang tatawagin. Anong tumawag sa atin? Ang mensahe sa panahon ito.
those we called the justified. Yung kanyang tinawag na mensahe, kanyang ginawang justified, sanctified, Justified. ay kanyang ginawang matuwid. See, Those who he justified, he has glorified. ang kanya namang ginawang matuwid ay kanyang niluwalhati. Paano niya ginawa ang pagluwalhati? Mystery ito. Sa pagmamagitan ng Holy Ghost bautismo. Yes. Ang bautismo ng Holy Ghost, kapag ang tao nakareceive ng Holy Ghost, yun na nagluwalhati sa kanya. Amen. Ibig sabihin, ang Holy Ghost pumuhay sa kanya. Dahil Hallelujah. pinuhay siya, niluwalhati siya. Ginhimaya siya. Bakit tayo hinimaya? Dahil sa Holy Ghost na bautismo. Amen. Pag walang bautismo ng Holy Ghost, walang paghimaya. Walang pagluwalhati. Sige, brother. Then we are now resurrected. At ngayon, no, tayo binuhay na. Sabi mo, binuhay tayo sa espiritual. Hindi tayo binuhay sa laman dahil ang laman natin hindi pananganapan na namatay. Espiritual din ito. Sige. We are resurrected from the inside out. Oh, saan tayo na-resurrected? Mula sa loob. Ano nandun sa loob? Kaluluwa. Yes. So, ang kaluluwa natin ay binuhay na. Amen. Ang ating spirito binuhay na rin. Hallelujah. Ang magawa ng ating laman ay namatay na, binuhay na rin. From in to out. Kaluluwa, spirito at laman. Sige. Not from the outside in. Hindi yung mula sa laman, pabalik sa loob na siyang kaluluwa. Hindi, baliktad yun. Sige. You notice, not sealed out this way, but sealed in. Hindi iyon, pati hindi tiyatakan na sa labas, kundi sa loob. Amen. Ano tatak sa loob? Ano sa loob? Kaluluwa. Ano tatak sa kaluluwa? Banal na Espiritu. Glory. Them days when sin was abomination before God. Dahil ang kasalanan ay kasamaan, kalautan, katampalasanan sa harapan ng Diyos. Ano ang katampalasanan sa harapan ng Diyos? Ang kasalanan. See, Glory. And there was no appropriation to take it away. walang tamang handog upang ito'y alisin. Anong alisin? Ang kasalanan. Ang kasalanan na hindi maalis-alis sa atin. Dahil walang karapat-dapat na handog na pwede mag-alis ng kasalanan. See? We were sealed away from it. At tayo'y silyadong lumayo sa ano, from it. Ang kasalanan na naglayo sa tao, sa Diyos. See? Glory. Now when that ripped in two, Nang ito'y mahatak, tungo, mahapak, matunga, nagisip. See? Yes. and the seal was broke, At ang silyo ay nabuksan, nasira. Ano yun? Sino ang silyo na sinira? Si Kristo. Amen. Dahil siya ang dapat na handog Yes. Amen. para sa kasalanan. Amen. Si as sin offering being made from us. sino ang dapat na handog para sa atin? Si Kristo. Amen. Siya ang handog para sa kasalanan. Nang siya mamatay sa krus, ang kumbong sa ibaba pati patusdalong, nabuksan ang kumbong sa templo. Dahil si Kristo nandog, namatay, naalay na. Inihandog na sa krus. Yun lang ang pinaka-dapat na maging handog para sa ating kasalanan. Si Number 3, next. Now we are baptized inside Tayo'y bautismuhan sa loob. Anong inside? Kaluluwa.
bautismuhan tayo sa kaluluwa. Amen. Hindi sa espiritu natin ang bautismo. Correct. Sa kaluluwa. Pero Amen. sa denominasyon, ang bautismo nila ay sa espiritu nila. Ang tinutukoy na bautismo, hindi ito tubig. Yes. Dahil ang bautismo sa tubig para sa ating katawan. Pero itong bautismo, inside. Ano inside? Kaluluwa. Amen. So, ang kaluluwa natin tumanggap ng bautismo. Ano yun? Bautismo sa Espiritu Santo. Right. Hallelujah. Sige. Sealed inside. At tiyatakan sa loob. Ano ang nagtatak? Holy Ghost, tatak ito para sa atin. Sa Israelita, sa Roman Tipan, ang tatak sa kanila, pahinga, Sabado. Amen. Yung tatak yun para sa Israel. Tinanong ko ng isang pastor namin Sabadista. Tatak ito, sabi niya, tatak daw ito ng katawan ng Diyos. Sino katawan sa Diyos? Siyang lahat na sumusunod sa utos. Pero sa Biblia, ang bayan ng Diyos ay ang Israelita. So ang tatak sa Israelita, pahinga, Sabado. Pero ang tatak sa tumulo, at least tumulo, Holy Ghost. Yes. Saan mabasa yan? Efeso 1 at 13. Sa iglesia, sa tumulo, hindi inyong pangway, hindi sabat, ang tatak. Ano ito? Sige. Mystery din ito na ipinahayag ng Diyos sa iglesia. Glory. Hallelujah. Oh. Sa tapos ninyo matiyan ang balita sa kamaturan, ang maayong balita na nungod sa inyo kaluwasan. Kag nagsalig sa iya kamuman din patinan sa Espiritu Santo kaginsaad. Ano ang patin tatak? Espiritu ng kaginsaan. Kailan ito matatanggap ng tao ang pangako na Espiritu Santo na siyang tatak? Pagkatapos na marinig nyo ang mabuting balita. Amen. Ano maririnig? Mabuting balita. Yes. Hindi kautusan. Hindi sinabing pag marinig nyo ang kautusan. Hindi. Dahil ang kautusan para sa Israelita. Yes. Ang mabuting balita para sa iglesia. Amen. Anong tawag sa mga tao na nagaangkon nga siya ginatuman niya, tulaman yun para sa katawan sa Israel. Hindi naman siya Israelita. Ang Israelita, Hudyo. Ang mga hintil, tumulo sa maayong balita. Pagkatapos ninyong marinig ang mabuting balita tungkol sa kaligtasan. Yes. Dahil ang kautusan hindi para sa kaligtasan. Itong kautusan ay tagabantay lang, tagapagturo lang hanggang tayo dumating sa panampalataya. Pag siya sa panampalataya na siya, wala na siya sa kautusan. Yes. Kaya ang kautusan, wala na yun sa mga manampalataya. Amen. Saan mababasa yan? Sa Galatia 3:24. Okay. Hallelujah. Sa bagay nga ang kasubuan, nangin manugtoy-toy naton tungkol kay Kristo. Agod nga mapakamatarong kita pagi sa pagtuo. Okay? Chiko. Apang karon nga ang pagtuo nagabot. Wala na kita sa idalom sa malugtoy-toy. Kita mo, ano ang kasubuan? Malugtoy-toy. Amen. Patnubay. Hanggang tayo dumating sa panampalataya, pagtuo.
Kapag ang tayo nasa panampalataya na, walang nasasilalim ng kautusan. Glory. Dahil itong kautusan, magtuloy-tuloy hanggang sa panampalataya lang. Kaya pag ikaw nasa panampalataya, wala ka nasasilalim ng kautusan. Amen. Pero kung tuloy-tuloy pa rin kautusan, kahit sa panampalataya ka na, nagtuturo na sila mga tagatupad ng kautusan, ano ang paliwanag ng Biblia tungkol sa kanya kung sino sila? Pahayag 2:9. Hallelujah. Revelation 2:9. Nakilala ko ang imo mga kaingitan, kag ang imo kaingulan. Apang manggaranon ka, kag ang pagpasipala sa mga nagasiling nga sila mga Hudyo, kag hindi sila, kundi sila sinaguga ni Satanas. Alam niyo mo kung ano ibig sabihin sinagoga? Kongregasyon ni Satanas. Alam niyo ba ano kongregasyon? Iglesia ni Satanas. Glory. Sino mga tao yun? Yung pag ikay Kristiyano na, sa panampalataya ka na, pagkawalan ka nila. Dahil inaangkin nila na sila mga Hudyo. Amen. Dapat sa ilalim ka pa rin ng kautusan. Sila ang mga nagapasipala. Correct. Pero, hindi iglesia tuon na iya sa Diyos, kundi iya ni Satanas. Amen. May nagab dito. The Bible said so. Ayon sa sinasabi ng Biblia, We are now resurrected, tayo ngayon ay binuhay na. already resurrected. Already binuhay na tayo. Yes. Already binuhay na. Already binuhay na tayo. Spiritual pagkabuhay ito. Sige. We are now raised with Him in spiritual resurrection. Okay, tamo. Ano ang pagkabuhay? Spiritual. Tayo binuhay na kasama ni Kristo, ang Him, si Kristo. Na Amen. nabuhay siya, nabuhay din tayo. Sa ano? Sa spiritual na pagkabuhay. Hindi Hallelujah. pwede pagkabuhay sa ating laman dahil ito hindi pa naman namatay. Pero ang ating espiritu, patay na. Dahil tayo'y nasa mundo na wala pa kay Kristo. Amen. What does the word quickened mean? Ano ang ibig sabihin ng salitang binuhay? See? Quickened means resurrection. Yun nga, quicken is pagkabuhay. Pagdalamin niya. See? That's right. Tama yun. We're already resurrected. Tayo ay nabuhay na, binuhay na. See? Right now, Ngayon mismo, sitting together in heavenly places, nakaupo kasama niya, si Kristo, sa makalangit na dako. Ay, ito, makalangit na dako. Glory. Kaya nga makalangit na dako, sa langit kung nando, ang mga anghel ay nilikha para sumamba. Worshipin sila, di kasama ng Diyos. Hallelujah. Correct. Kaya doon sa langit, sobrang ingay. Yes. Isa lang hirang, maingay na. Amen. Eh paano yung pangalawa, pangatlo, pangapat, maingay na. Nakita ito ng propeta sa templo, isang anghel lang sumisigaw. Sila Finesis, sumisigaw pati ang pundasyon ng templo umuuga. Yes. Sa Amen. sigaw lang yun. Yes. Hindi ba kung may sumabog na goodbye Hallelujah. Philippines, umuuga? Sa lupok lang, wala ka sa malubok. Nag-auyog na. Correct. Ganyan ang pagpupuri sa langit. Amen. Ganyan din pagpupuri sa templo ng Diyos. Amen. Isa lang umuga na, sa buses pa lang. Amen. Kaya doon sa langit, sumisigaw sila. Pupuri sila. Amen. Sa mga fellowship, sinabi ng isang tao, Brother Branham, sobrang ingay naman ng tao mo. Ang ingay, ninervyos tuloy ako.
Sabi ni Brother Branham, pag itong mga maingay ay sama-sama doon sa langit, sobrang ingay, lalo ka ninervyusin. Yes. Ay, ibig sabihin, nervyoso sa ingay, hindi pwede doon sa babaw. Amen. Kaya hindi pwede baptist doon. Matahimik sila eh. Glory. Pero hindi man pwede doon, sabi, lahat ng Pentecostal, hindi. Kahit Pentecostal sila kung wala mensahe. Kung wala mensahe, walang Holy Ghost. Amen. Hindi siya pwede doon eh. Kaya tayo'y nakaupo kasama ni Kristo. Sinuhim si Kristo. Sa ano? Sa makalangit na dako. Amen. Kung ano sa babaw, ganito rin sa lupa. Yes. Sundin niyo yung kalooban. Amen. Dito sa lupa, kagaya sa langit. Amen. Kaya ginagawa na ang tunay na iglesia, ito ang sa langit. Nakaupo kasama ni Kristo sa makalangit na dako. Amen. Sige, brother. Quickened means resurrection. That's right. Quickened na ibig sabihin, binuhay. Muli. That's right. We are already resurrected. Tayo binuhay na muli. Right now, Ganun, sitting nakaupo. together in heavenly places in Lahat Christ. tayo, tulog, lahat. Sama-sama. Nakaupo tayo sama-sama. Amen. Glory. Nakaupo tayo sa makalangit na dako. Sama-sama. Amen. Sama-sama. Nakaupo tayo sama-sama sa makalangit na dako. Pag may gawain, sama-sama tayo. Hallelujah. Huwag mo kalitaan ang pagkakatipon. Yes. Dahil sama-sama tayong lahat Ay, Lord. sa makalangit na dako. Hallelujah. Amen. Wala ka din. Hindi pwede wala ka dito. At doon ka sama-sama sa mapatay. Glory. Hallelujah. Ay, Diretso. Lord. Enjoying the Easter seal. Amen. At sama-sama nagkipag-isa sa Christ Jesus. sa Pasko ng pagkabuhay ni Kristo. Ito ang Amen. tunay na Pasko. Ang pagkasilan ni Kristo, may 3 hari pa. Hindi totoo 3 hari yun. 3 matalinong mago. Mula sa sikatan ng araw, nakita yung tanda dyan ng star. Sabi, nakita naman ang bituin. Saan ba yun? Dahil yun ang matuturo sa amin kay sa Mesayas na ipinanganak. Sino ang nakita nila? Yung bituin. Yes. Ang bituin na matuturo sila kay Kristo. Amen. Walang makapunta kay Kristo kung walang may magtuturo. Glory. Bituin ang tagapagturo. Ipinadala ng Diyos ang bituin. Walang makakaalam kung nasaan si Kristo upang sambahin ng matatalino. Maliban ang mensahero ang magtuturo sa kanila ng mensahe. Dahil ang mensahe si Kristo ay isa. Yes. Si Kristo at ang salita ng Diyos ay isa. So, sino magtuturo sa mga matatalino para makita si Kristo? Si Kristo makita sa salita ng Diyos? Amen. Ang mensahero. Sa panahon ito, ang kapitong mensahero ang nagtuturo sa atin para makita mo si Kristo sa forma ng salita. Hallelujah. Kaya marami matang di namin kailangan si Branham, di namin kailangan ang mensahe. Paano mo makita si Kristo? Si Kristo at ang mensahe ay isa. Amen. Makita mo si Kristo sa pamagitan ng mensahe. Ang mensahe salita ng Diyos. Amen. Na nahalag. Ay pinangakong salita. Kaya makita mo si Kristo pa sa pamamagitan ng inihayag ng bituin. Kaya hindi ka pwedeng dumiretso sa Biblia kung mga hiwagang pag-usapan. Dumaan ka sa bituin. Ay, pinadala na bituin. Sino ba bituin sa ating panahon? Dahil 7 ang bituin. Glory. Ay kapitong bituin na magtuturo sa ating patungo kay Kristo. Yung mga ngaral na kalbo ng in-time, tiga Texas, Pilipino siya. Kanyang tinuwid siya.
Dalaw yung isang pastor na si Junior Jackson na kinetarya naman. Pero sama-sama kay Brother Branham. Siya sabi, na may isang tao daw sa babaw ng bundok, nagbubungkal siya, naghuhukay siya sa babaw ng bundok, sa tuktok ng bundok gamit ang bara. May nakita siyang batong ito. Tinanong niya ang nagbubungkal, sino ito? Ang sagot si Kristo. Si ganyan ang mga tao. Saan si Brother Branham? Anong gagawin kay Branham? Ano? Bakit lumapit kay Branham? Siyang tatanungin mo kung sino ang batong yun? Hindi ba yung nagbungkal? Anong hukay? Sino ang tatanungin mo kung saan si Kristo sa ating panahon? Hindi ba ang mensahero? Ang star messenger? Kaya kulang na kaalaman, kahit sa Amerika pa sa, kahit sa langit pa sa galing, kahit anghel pa siyang bumaba na nagtuturo ng mali. Pakasumpain siya. Pinapatay niya ang paraan ng Diyos. Kung walang nagbungkal, nakita ba ba itong maputi? Kayo nagbungkal na yun, tanungin mo ano yan? So ang star messenger ang makapagsabi sa iyo. Amen. At ngayon tayo kaupo sa mga langit ng tao. Dahil binuhay na tayo muli. Nang siya binuhay din tayo. Sige. Yan siya. Enjoying the Easter seal. Aho, mag-enjoy ka. Sa Pasko, ng pagkabuhay. Ibang tao, karamihan ngayon sa buong mundo, masaya sila. December 24, 25. Sa pagkabuhay, sa kapanganakan ni Kristo. Dahil mayroon bigayan dito, bigayan doon. May 3 hari na nagbigayan, pero mali naman, walang 3 hari. Kung ano-anong pautot ang ginawa ng mga Katoliko, na mapari. Para bulahin na ang mga tao. Ang tawag sa mga matatalinong mago, hindi 3 hari. Si Glory. Kristo ipinanganak, Pasko, masaya tayo lang. Walang kasiya, walang may dudulot na kasiyahan ang kapanganakan ni Kristo sa ngayon. Ang pagkakamatayan at ang pagkabuhay ni Kristo, yun ang bigay ng totoong kasayahan. Tunay na Pasko na ang mga tayo mabubuhay. Nang siya nabuhay, nabuhay din tayo. Sige. Ito yung December na yan, New Year na yan, pagpapalit lang yun ng taon. Pagpapalit ng kalendaryo. Pero ang buhay ganoon pa rin. New Year resolution. Puro ganyan lang, pero wala din. Sige, brother. That's God's true Easter seal. Yun ang tunay na Pasko ng Panginoon, ang pagkabuhay. Sige. How are we? Paano tayo? By one Spirit baptized Sa into the isang body. Espiritu na bautisman tayo kay Kristo Jesus. Yun ang paraan ng Diyos upang tayo maging buhay muli sa Panginoon. Ang bautismo ng Holy Ghost. Kapag walang bautismo ng Holy Ghost, hindi tayo nabuhay muli. Sige. And sealed eternally. At tiyatakan sa walang hanggan. We're now raised spiritually. Ngayon, binuhay na tayo espiritual. What did we raise from? From a life of sin. Saan tayo binuhay? Sa buhay ng makasalanan. Amen. Sa buhay ng makasalanan, tayo patay. Pero dahil sa Holy Ghost, bautismo ng Holy Ghost, tayo binuhay mula sa kamatayan ng buhay. Sige. Glory. Next. And now see, you are already resurrected. Ngayon, tingnan nyo. Ngayon ay nabuhay na tayo. When God raised him up, He raised you. Binuhay si Kristo, binuhay ka rin. Yung Espiritu nagbuhay sa Kanya, yun din nagbuhay sa atin. Glory. Kailangan yung Espiritu na yun sa atin. Ang Espiritu buhay kay Kristo, dapat yun nakatira sa atin. Ano yun? Banal na Espiritu. See? The Son is just now on you, and now you are growing. Ngayon, ang anak, sinong anak?
Si Kristo. Nasa iyo ngayon ang anak. Sino siya? Banal na Espiritu. Amen. Anak ng Diyos, banal na Espiritu. Nasa iyo ngayon. Isinyo, kasi tapos, no? Isinyo, the Son, isinyo. Into a blossom like he was, to be resurrected. Magapamukad ka ng ating buhay. Amen. Kaangan ni Kristo sa panibagong buhay. Magapamukad ka na daw bulak. Matahong na bulak. Bisan malang ka na, napamukad ka kagapon. Amen. Masayahin ka sa paglilingkod. Amen. Masayahin ka sa pagsasamba. Nagapamukad ka. Amen. Hallelujah. Sa pag-alagad sa Diyos, wala ginambalan kung tigulang o hindi. Sa pagdayaw sa Diyos, Hallelujah. palariyas lang tayo. Yang people at tigulang, Amen. Yes. nagapamukad ka. Ang young people, bago lang ituto. Nagapamukad ka. Hindi lang sila. Kung tumanggap ng Holy Ghost, nagapamukad ka man. Amen. Sa bagong buhay, Lord. may pag-ibig. May pagtugong. Glory. May paghidait. May pasensya. Hallelujah! Ang tumanggap ng Holy Ghost baptism si matured na. Yes. Glory. Siya nga ko bata. Nagsasalita pa ng bata. Hindi ko iniisip ang sinasabi ko. Basta salita lang ko nagsalita kasi isip bata. Amen. Galaw bata. Yes. Kilos bata. Binata bata. Yes. Damdamin bata. Amen. Ngunit ang dumating ang sakdal. Ang himpit dumating. Ano yun? Yes. Holy Ghost! Amen. Ang dumating Hallelujah. siya yung Holy Ghost. Ang binata bata, wala na. Amen. Hindi ka na payaon. Hindi ka na masinunggon. Amen. Hindi ka na dali. Mag-init ang ulo mo. Pasensyoso ka na. Matured ka na. Nagkakalipay ka na. Wala ka nagasapak sa mga binata bata. Amen. Thank you, Lord. Dahil dumating na ang himpit. Sino ang himpit? Holy Ghost? Amen. Binuhay na tayo muli. Mula sa makalsan libutan na ugali. Ngayon, mature na tayo. Thank you, Lord. Yun ang dahilan kung bakit itinagdag sa atin ang mga hiwaga ng Biblia. Ang hiwaga ni Kristo. Dahil ito'y pagkain para sa mga mature. Yes. Ang pagkain, Glory. gatas para pambata. Sino sila? Methodista, Baptist, mga Pentecostal. From bride. Matured. Yes. Hindi gatas ang para sa kanila. Mensahe. Ang mga hiwagan sa loob ng matatak. Yun ang pagkain natin. Kaya natin yun. Glory. Matunawan dahil sila. Hallelujah. Kaya ikaw nakita mo ito. Itinalaga tayo para sa mensahe. Kapag ikaw'y pinili, itinalaga ka. Kung Amen. pinili ka, pagdating ng mensahe, maintindihan mo ito. Amen. Sila hindi sila makaintindi. Hallelujah. Nabuhay tayo para sa mensahe ito. Glory. Si Kristo ang mensahe. Yes. Pinili tayo para kay Kristo. Amen. Hallelujah. Si Rebecca, pinili para kay Isaac. Amen. Yes. Ang imo asawa pinili para sa imo. Ang iglesia ng nobya ay pinili para kay Kristo. Amen. Kasama tayo dyan. Right. Dahil bahagi tayo ng nobya. Malapit na sila doon. Yes. Ano man ang mangyayari, manatili ka kay Kristo. Amen. Huwag mong hayaan na maputol ka sa katawan ni Kristo. Mag-enjoy ka. Yes. Habang buhay mag-enjoy.
Habang may panahon, mag-enjoy. Habang wala pang rapture, mag-enjoy. Dahil ang pag-enjoy ito hanggang langit. Amen. Tumayo. Lord, maraming salamat. Pagpalain mo sila. Pagpalain kami. Ang mensahe ang nagplastar sa amin. Ang mensahe ang nagpakilala sa amin kung sino kami. Sa panahong ito. Ano ginawa mo para sa amin? Lord, gusto mo. Maintindihan namin kung bakit dito kami. Maintindihan namin, Lord, kung bakit, anong gagawin ba namin? Lord, sabi mo, kapag kami binuhay na nga muli, may time kami para sa mga bagay mo. Bagay ng Diyos. Hallelujah, salamat. God, walang makapagpigil. Sa sino man may Holy Ghost, sapagkat ikaw ang nagtaragan nito. May time kami para sa iyo. Ano man sa gabal, ano man hadlang, basta may time kami sa mga bagay. Salamat God dahil binuhay na kami muli. Salamat, pagpalain mo sila, pagpalain mo kami sa pangalan ni Lord Jesus.